Nagpanik ang mga batang mag-aaral sa Baguio City matapos maramdaman ang malakas na pagyanig ng lupa kahapon kung saan ay nagkanya-kanyang takbuhan palabas ng paaralan. Kabaliktaran naman ito sa maingat ngunit maayos sa paglabas ng mga estudyante sa Benguet National High School matapos isagawa muna ang duck hold and cover practices na kanilang natutunan during earthquake drill. Samantala ay naisugod sa Baguio General Hospital and Medical Center ang nasa 100 mga estudyante matapos mahilo at mawalan ng malay dulot ng psychological effect. Ang karamihan ng yanigin ng intensity 5 na lindol ang kalungsuran. Ang ibang mga estudyante naman ay dinala sa maaliwalas na lugar habang binibigyan ng first aid matapos mahilo dahil sa nervyos at pag-aalala sa kapaligiran sa kasagsagan ng lindol. Nasubok naman ang kahandaan ng mga mag-aaral at guro ng Crystal Cave Integrated School during earthquake kung saan ay kanilang ipinamalas ang tamang earthquake response protocol para sa ligtas na komunidad. Halos mapuno naman ang tao ang mga kalsada dahil sa pagdagsa ng maraming mga mag-aaral, guro at mga empleyado dahil sa pangambang magkakaroon pa ng mga kasunod na aftershock dulot ng lindol. Matatandaan, naranasan ng magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union, intensity 5 sa Baguio City at intensity 3 naman sa Aringay, La Union, Mountain Province at Sison, Pangasinan. Naisagawa din ang rapid disaster assessment sa mga gusali at establishmento sa pangunguna ng mga kinatawan ng Baguio LGU para tiyakin o masigurong safe ang bawat occupants nito. Nagpahayag ng pasalamat ang punong guro ng Baguio City High School na si Whitney Dawayen at pamunuan ng OCD-CDRRMO dahil sa mabilis na pagresponde ng mga rescuers kasama ang AP at PNP para magbigay suportang tulong para sa mga affected families and individual. Na message po natin yung mga parents na sunduin na po nila yung kanilang mga anak. Okay. Yung mga nag-confirm ng mga parents na pwede lang pauwiin yung mga kanilang mga anak, pinauwi na po namin. Pakarami po mga nahilo mga estudyante. So nagpapasalamat din tayo na marami po mga volunteers. Na nandito po yung mga Navy Reservists. Dami din po yung mga Philippine National Police na nag-ferry po sa mga nahilo mga estudyante. Actually, intensity 5 dito sa Baguio. Minimal lang po yung effect. Of course, ang tinitingnan natin yung psychosocial aspect ng mga estudyante kasi maraming hinimatay. And currently, ina-address naman po ito ng ating mga guro. Yung may mga train tayo dito sa Emergency Medical Service, yung mga nurses natin, mga volunteers, and of course, yung Baguio City Emergency Medical Service. Samantala ayon sa ilang residente, sinlakas umano ng naramdamang aftershocks noong July 16, 1990 ang naganap na pag-uga ng lupa o lindol kahapon sa naturang lungsod. Wala namang naitalang mga nasugatan o nasawi sa Baguio City dahil sa naturang pangyari habang negatibo din sa matinding damage sa mga gusali matapos magsagawa ng ocular inspection ang mga kinatawan ng CDRRMC at MDRRMO sa pangunguna ng mga kinatawan ng Baguio LGU. Freddy Rulyoda para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.